Pabor nga raw para kay VP Inday kung ma-impeach ito, kahit si Senator Amy ay nabanggit nga na merong American consultant ang PVL admin na kung ano nga ang kanilang gagawin. At sabi-sabi pang araw na kung sino ang pinakamalakas na kandidato ngayon ay dapat sirain na habang maaga pa. Kaso ang pagkakamalingan nila ay masyadong halata ang galawan. Obvious na puro pamulutika ang pinapairal. Nadala ng araw siguro ang US government nung naging presidente ang probinsyanong mayor na si Tatay Digong na halos wala nga raw silang napala sa Duterte admin noon. Hindi nga raw tulad ngayon na parang puppet at hindi na nga raw natin namamalayan kung si PBBM pang araw ba ang nagdidesisyon para sa ikakabuti ng bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutugan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. To, paubos na po ang aking dark chocolate. So, sa mga gustong makatikim ng napakasarap, napakasustansyang tableya o dark chocolate na ito lang ang inyong kontakin na number. Okay, gusto kong magbigay ng reaction doon sa idea, yung wisdom ng dating Pangulong Duterte. Yung tungkol sa impeachment, binubuong impeachment complaint against kay VP Sara. Na hindi siya nababahala. Sabi niya, go ahead. Pabor kay Sara yan. Bakit? Siguradong magpresidente kung tuloy nila yung impeachment. Grabing wisdom ng presidenteng ito. Okay, pakinggan na lang natin ito yung programa niya sa Gikan sa Masa para sa Masa. Napapabalita po na may pinaplanong pag-impeach yung Makabayan Bloc laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya po siguro hinahanapan po nila ng butas yung confidential funds. Posible kaya ito, Mayor? All politics. All politics. Hawak ni Romualdez yung Congress ngayon. If the congressman will follow the speaker, go ahead. Go ahead. Impeach the vice president. You'll do him a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, pagtakbo mo, kung tumakbo si Inday, paski walang partido mo, presidente mo. Maging presidente. Si Romualdez. The presidency is a gift from God. Wow. Maniwala kayo. Kaya si Pastor, buhayin mo kayong lahat. Sinong maniwala sa inyo? Maging presidente. Galing ako dito. Walang pera. It's not about politics. Hindi kami ang all. We do not crave political power. Inday is not, she is foisted. Hindi na magaling sa kanya yan Mga tao. Hindi niya kasalanan na nagsama sila, naging vice presidente siya. Sincero naman yung pagsama niya kay Marcos. If there is something wrong there, hindi niya kasalanan na nandiyan ngayon at is being projected or foisted to be a presidential candidate. Ako personally sabi ko, dahil wag ka na lang kung gano'n lang naman. Hindi naman tayo hangol dyan. Pasalamat na lang tayo sa Diyos, yung kapatid mo congressman, yung isa mayor. Ang papa mo dumaan sa president. Tama na yan. Bigay mo na sa kanila. Kanila na naman yan. Total, sa pamilya natin, naka-presidente na tayo, okay na tayo dyan. Ikaw naging busy
advice to my, publicly to my, so itong mga, ito, you do not go around going, you should not be crazy to invent things and you pit me against the Marcos. Wala akong away kay Presidente. I may have something to say against him in the future. So, himay-himayin natin ha. Pabor kay BP Inday Sara kung i-impeach siya. So, bakit naman? Alam mo, yung kultura nating mga Pilipino, kung sino ang inaapi, napupunta ang simpatya ng Pinoy sa inaapi. Agree kayo? Ganon din ang pananaw ni sa isang interview kay Senator Amy Marcos. Binanggit ni Senator Amy na ito daw PBBM admin mayroong American consultants na nag-a-advise anong gagawin. At ang advice is kung sino ang pinakamalakas na kandidato as early as now, sirain na. Kaya yan ang ginagawa ngayon kay BP Sara. Sinisira na. Bakit? Mamaya ko na lang Kaya I truly believe na matutuloy ang impeachment complaint na yan. Makakaabot sa Senado. So mag-generate na yan ng awareness, ng init politika. So doon ako mag-concentrate yung sabi ni Tatay Digong na the presidency is a gift from God. I truly agree. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin is nakaukit na ba sa palad? Nandyan na yan eh. So, sinong mag-akala na ang Mayor Digong ng Davao maging presidente? Oo nga naman. Wala siyang kasi sa ganitong national elections, you need money. Kaya nga alanganing magtakbo noon si Mayor Digong dahil wala siyang pera. So, last minute na lang, tumakbo siya kasi naramdaman niya yung suporta ng tao. Kaya, hindi inaakala ng US government na magpresidente si Digong. Kasi ang taong bayan na ang kumilos na kahit walang pera, nanalo siya. That's destiny. God's will. Kaya tignan nyo, ang ating bayan nung kapanahonan niya, ganda. Droga, halos hindi naman totally nawala, kaya lang na naglaylo. Yung NPA, naghihingalo na. Sayang nga lang at natamaan tayo ng COVID-19. Nung wala pang COVID-19, ang ganda na ng economic growth natin. But then, salamat na lang at nandyan ang Tatay Digong dahil sa kanyang strong leadership, nalampasan natin successfully with flying colors ang COVID-19. Ganda ng leadership niya. Marawi Seeds. Ganun din. Ay, kung itong presidenteng itong BBM, ang presidente ng Marawi Seeds, ambot na lang. So, I truly believe it's a gift from God. And yung sabi niya na hindi sila hangol o greedy sa power. Yung advice niya kay BP Sara na huwag na lang tumakbo. There's a possibility na ganun. Kaya tignan nyo si BP Sara, cool lang siya. Kasi, hindi niya tinatarget yung presidency na yan. Kasi,
Kung katulad lang siya kay Speaker Martin Romualdez na murag nabuang na sa kanyang ambisyon na magpresidente, kaya ginagawa na lahat ito, pati pakipag-alyansa sa mga Makabayan Black, ginagawa na. That is blinded by greediness for power. Si BP Inday Sara, wala. Cool na cool. Ang panawagan niya, pagkakaisa pa rin. Dapat ganyan. Kaya lang, kung, again, God's will be done, humanda sila. Kasi kung nakaukit na sa palad na history repeat itself, ano yung history? Dami na. Sino bang nauna? Gloria ba? Yes. Diosdado Macapagal, Gloria Macapagal Arroyo, father and daughter. Sinundan ng mother, Cory, and son, Ninoy Aquino. Dalawa. Tapos, father and son, Marcos Sr. and Marcos Jr. Ito na. Pang-apat, father and daughter, Digong and Sara. Napakalaking posibilidad yan. Kaya, mga kaibigan, cool lang tayo. Okay? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Yan ang favorite verse ko. Kaya kung may nangyaring masama sa buhay ko, hindi yung, why Lord? Bakit mo pinayagan? Ang akin lang is, what? What is your purpose, Lord? Bakit mo pinayagang mangyari ito? So, tinitingnan ko. Pag nakita ko na yung purpose ng Diyos, susunod ako yung purpose. Mamaya, magiging mas mabuti pa kaysa yung dati. Okay? So, ganyan din ito. Kaya, enjoy the cool rest of his life. Like leader, like follower. Very cool si Tatay Digong. Kaliwat kanan ang mga nakaambang panganib. Ano yung mga panganib na sinasabi ko? Una, yung Tambaluslos Castro, yung pinailan nila ng grave threat. Tapos, sabi ni Tatay Digong, hindi daw siya tinawala na yan. Baka hindi niya sasagutin. Nako, baka sampahan siya ng kaso sa korte. Nako, first time in history yun. Ng isang presidente, masampahan ng kaso na grave threat. So, yun. Pangalawa, itong ICC. Yan ang mga nagbabago ang ihip ng hangin. Kasi sabi ni Secretary Remulla ng DOJ, pag-aaralan nila yung resolusyon ng Makabayan Black kung pwedeng papasukin ng ICC. Na nung una, sabi nila, ng administrasyon ito, hindi pwedeng papasukin. Ito, here comes Boeing. Pag-aaralan. Nako. Napanood ko kanina si Senator Amy. In-interview siya ng 1PH. Nabanggit niya, nako, ano ba yan? May kaso sa piskal. Mayroon pang ICC na papasukin. Yan ang mga... So, ito, mayroong update. Nagsalita na ang administrasyong PBBM tungkol sa ICC. Pakinggan natin ito, balita sa ANC. General says former Senator Leila De Lima can now proceed with her plans of helping the International Criminal Court in its investigation into former President Duterte. Solicitor General Guevara. Solicitor General Medardo Guevara notes De Lima is now a private individual and nothing prevents her from assisting the ICC. Guevara, however, stressed the ICC should not expect any support from the Philippine government because the Marcos administration's policy of refusing to recognize the jurisdiction of ICC still stands. That is a stand. Yan si Solicitor General Guevara. Because ang theory natin yan, we're not protecting any person. This
this is not about certain individuals. What the Republic, through the OSG, wants to impress upon the international community is that our legal and judicial system, our domestic legal and judicial system is functioning. Moving on, the Land Transportation Regulator issues a show. Ay, salamat naman. Yan ang hinihintay ko. Kasi si Secretary Guevara, dating DOJ Secretary ni PRRD. So at least may pinagsamahan. Itong si Boying, alanganin ako dito. Hindi maasahan. But ako, medyo nakagaan ako. Kung sino ang kasama ko dyan na medyo kinakabahan yung pagpasok ng ICC. Medyo itong statement na ito mas kapani-paniwala. Dahil I believe loyal pa rin kay PRRD itong si Solicitor General Medardo Guevara. I think classmate sila ng law sa San Beda College, if I'm not mistaken. So, sana huwag papasukin. Kasi ang pinanindigan ni Solicitor General Guevara, yung sabi niya na, the President has spoken. The government of the Philippines will not cooperate. So, itong si De Lima, masyadong masyadong paporma ngayon. Bayad utang. Ano yung bayad utang? Yung paglabas niya. Yun, may tumawag sa akin na 3 days ago ba yun? Sabi niya, General, nakakasuka, nakakabuisit, nakakadismaya. Bakit, sir? Yung mga testigo na nagdiin noon kay De Lima, bumaliktad dahil anong dahilan, sir? Bakit bumaliktad? Binayaran sila 15 million kada testigo na bumaliktad. Sinong nagbayad? Binanggit niya, congressman. Hindi ko na lang pangalan. Basta, matabang congressman ang nagbayad 15 million para bumaliktad ang mga testigo para humina ang kaso laban kay De Lima at ma-acquit na siya. And in exchange, gagamitin nila si De Lima, nila, itong administrasyong ito na siraan PRRD at BP Sara. So, bayad utang. Okay, so balik tayo sa isyo. So, nakikita ko, kung si BBM lang, PBBM ang masunod, hindi talaga papasukin ang ICC. Ang isang duda ko, may ibang makikialam. Yung mas powerful pa sa kanya. The woman behind him. Natawagin ko na lang si Ma'am. Yan ang nag-decide na sabi, papasukin nyo. Kasi itong si Ma'am, galit na galit daw dito kay kay BP Sara. Bakit? Nagseselos daw. Daw lang, ha. Wala akong kailang. Alam mo naman, mga puting ahas, nagseselos. Ano pa? Galit. Gusto niyang pabagsakin ang mga Duterte kasi sagabal sa kanilang plano sa 2028. So, yan ang delikado. Ulitin ko, pag si PBBM lang, kung siya lang talaga, walang problema sa tingin ko, Dahil maayos naman ang relasyon ng Duterte-Marcos. Ito lang, nagsimula lang dahil sa mga ambisyon sa politika, itong si Tamba.
Alam nyo na kung sino yung nasa likod ni Tamba. Kaya nagsisimula ng gumulo ang ating political situation. Yung unity team na napaka-solid nung una, unti-unti nagkakaroon na ng crack na sana mabulit dahil kung tuluyan ng magkawatak-watak ang unity team, ang taong bayan ang kawawa. So, sa tingin nyo, may pag-asa pa pang mabuo ang unity team? Well, depende sa kanila kasi si VP Sara, hindi naman siya palaway. Ang panawagan niya pa rin is pagkakaisa. So, ang solusyon dito, itong ating presidenteng Kuting, na dapat magpakalalaki na igiit na ang kanyang pagiging president at huwag na lang magpadikta. O, speaking of dikta, ito pa ang nakakatakot mga kaibigan. Foreign power. Yan po yung US government. Dahil sa nakikita ko, ayaw ng US, takot ang US na may isang Duterte na namang magpresidente kasi alam mo na yung nangyari panahon ni PRRD, nakipagkaibigan ng gusto sa China, hanggang ngayon kaibigan pa rin niya ang China. Kaya ang US parang nanalo sa loto dahil nakuha na nila ang 100% suporta ng Marcos administrasyon. So gusto ng US, susunod na presidente is katulad pa rin ni PBBM na hawak nila ang lead. Sinong pinaka-the best? Itong si Tamba. Ano pala ito? American boy. Graduate siya sa Cornell University, Harvard University. Basically, sa US nag-aral. Parang FBR ito, na American boy. Si Tabaco, Boy Benta, nag-aral sa West Point Academy sa US. Kaya, pagbalik na dito, talagang anong gusto ng Amerikano? Masusunod. So, let's pray. Dapat magpahinga ng mag-relax, mag-enjoy na lang ating Tatay Digong. Yung kaso niya sa grave threat, lagay ko, kayang-kaya niya, hindi yun makakalusot. Maliban lang kung may political influence. Importe, yun na. But itong ICC ang medyo mas matindi. Sana, totoo yung sinabi ni Solicitor General Guevara na hindi papasokin. Usaping presyo ng bigas naman tayo ngayon. Kaya I think mag-iisang buwan na mula nung na-appoint ang bagong DA Secretary, Francisco Tio Laurel Jr. Ang marching order ng Pangulo dito sa kanyang best friend, campaign contributor ng 30 million pesos nung nakarang eleksyon. Sabi niya, pababain man presyo ng mga food items, lalo na ang bigas. Yan ang utos ng Pangulo. So, yung speech naman ng DA Secretary, sabi niya, my goal, ang gusto kong mangyari is magkaroon ng masaganang ani at affordable price sa mga mamimili. Wow, galing. So, bigas lang muna tayo ngayon. Kumusta ang presyo ng bigas sa inyong mga lugar? Mula nung umupo ang bagong DA Secretary, bumaba na ba o tumaas? Okay. Ito, sa Philippine Star News headlines, title, Rice Retail Price up 6 pesos per kilo from last month. Nako, wala na. Tong nagmamayabang na Pangulo natin, na well-experienced daw
makakatulong daw itong kanyang DA secretary dahil experience, he knows what to do. Oh. Okay. Itong news ng Philippine Star, ang kinote nila, ang source ng data nila is Department of Agriculture. Meron kasing price monitoring ang DA. So ito, tinik note ko. October. I think October 16. Ano ngayon? November 18 na pa ngayon. Last month. Noong October 16, according to the price monitoring data ng Department of Agriculture, ang local rice, yung regular milled, yung pinakamababang klase, 45 pesos per kilogram last month. Ngayon is 51 pesos per kilogram na. So, yun na, 6 pesos ang increase. Yung well-milled, yung mas magandang klase, 48 pesos per kilogram last month, ngayon 54. Di 6 nga ang increase. Premium rice, local pa rin ito 60 pesos last month, ngayon 62. So, 2 piso ang increase. Special rice. Ano bang lasa ng special rice? Alam niyo, bigas namin dito, mais. Bakit mais? I don't know, sa aking commander. Mas maganda daw ang mais. Hinahaluan din niya ng konting bigas. Mais ang aming kinakain, I tell you. And gusto ko. Mas healthy ang pakiramdam ko. Lakas ko, mas maganda. Kumakain kami ng mais. Kung hindi mais, saging ang kinakain ko or kamote. Okay, ang special rice, last month, 62 pesos per kilogram. Ngayon, 66 na. So, ano ngayon? Mr. President. Ano ngayon? Mr. Francisco Tio Laurel Jr. na alam mo daw ang iyong gagawin. Napababa mo ba? Tumaas na eh. Ano? Wala kayong gagawin? Ito. Maliban sa presyo ng bigas nga tumataas na ngayon, may nagbabadyang problema. Ito, kasama pa rin sa Philippine Star News na nabasa ko. Tiniknot ko na lang para ma-explain ko. According to Mr. Orly Manuntay, siya po ang spokesperson ng Grains Retailer Confederation of the Philippines. At saka siya ay co-founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. So sila yung mga apektado sa itong pagtaas ng tumataas na ang farm gate price ng palay. Unreasonable o unexplainable pagtaas farm gate price. Yung mga farmers magbebenta either dry or wet. Sa NFA, pinagmayabang ng ating Pangulo nung siya pang DA Secretary, pinag-utos niya taasan ang pagbili ng NFA, which is good. So, ang pinakamababang presyo ngayon sa NFA, 18 pesos. Ang pinakamataas, 23 per kilogram. Depende nga sa quality or dryness. So, okay daw yun. Mataas na yun. Kailang ang mga private traders, yung malalaking negosyante ng bigas, yung nagme-may-ari ng mga rice mill. Grabe! According to Mr. Orly Manuntay, ang mga rice traders bumibili from 26 to 31 pesos per kilogram of palay. Okay, this is good for the farmers kasi mas malaking kita para sa kanila. But ang problema sa mga consumers, kasi
kung itong presyo na 26 to 31 per kilogram, ang retail price ng bigas niyan is 54 to 55. So, yan na ang magiging pinakamababang presyo ng bigas. Kung magpatuloy na yung super taas na farm gate price ng palay. Kaya itong